Hindi porke mahirap lang tayo, hindi na tayo makakapagpagamot at, makakainom ng mga gamot. Ano, kasi wala tayong pampa-check-up at wala din tayong pambili. May mga pamamaraan po, tulad nga ng mga pinupuntahan kong health center na magagaling ang doktor, mga bago ang doktor, pero wala kang babayaran. At gano'n na rin yung mga gamot na available sa kanila, siguradong, makakainom ka ng libre. Ano, may baon ka pa. Hello guys, huling magbibigay ako ng konting tip. Nasa panahon na tayo ng ang mga vlog na ginagawa ko ay sharing talaga ng mga, um, herbal medicine na, nakakatulong para pagalingin ang ating mga karamdaman. Pero may mga karamdaman talaga ngayon na hindi mo maiiwasan, ano. Etong aking nakalagay sa katawan, na-vlog ko na 'to dati, nakakapagpakita na ako sa inyo na may ganito. At, madami ng beses akong nagkuwento na tungkol sa arthritis na, pinagdaraanan ko. Sumusulpot, nawawala, gumagaling, sumusulpot muli. At, tulad ng sinabi ko dati, walang pangalan na, maibigay sa arthritis na meron ako dahil maraming klase ang arthritis, ano. At ang tunay na tangi lang na makakapag, bigay ng tunay na katawagan kung ano yung kondisyon meron ako, ay espesyalista. Nagkataong walang espesyalista dito sa probinsya namin. Ilang taon na rin na nararanasan ko 'to, pero last year inano ko na 'to, blinag ko na. At, kung natatandaan niyo sinabi ko na, nagpapa-therapy ako, ano. Nagpapa-therapy ako at dahil mahirap naman ang kondisyon sa pagpapa-PT, kasi gugugol ka ng maraming oras na kung may hanapbuhay ka, may trabaho ka, parang hindi ano, hindi hindi mo masusunod. Last year 'yun yung nangyari sa akin. Nakapagsimula lang ako ng physical therapy, libre ng gobyerno. Nakakahinayang kasi libre.
libre pero hindi ko natapos dahil sa kondisyon ng trabaho ko. Ano, actually isa itong ganito, isa ito sa ginagamit sa sa physical therapy. Kaya minabuti ko na lang na bumili ng ganito. Eto mga ka-wellness, ah, nagpa-check up ako kanina, binigyan ako ng gamot. For the first time, nagtanong sa akin kung gusto ko ng gamot. Sabi ko, hindi ko na talaga kaya na tiisin. Nakakaranas na tayo ng mapapaluha ka, mapapaiyak ka sa sakit. Pagdating ng gabi, ng ganitong oras ng gabi, kumikrot na siya at maswerte ka kung makatulog ka. Ano, pag naidlip ka, sigurado ako hindi tatagal, magigising ka lang ulit sa sobrang sakit o sobrang kirot. Ilang araw kong nararanasan yan, kaya minabuti ko na magpa-check up. Siyempre, dun pa rin tayo sa mga libre. Yan naman yung ah, sinasabi ko at sinishare ko sa mga vlog ko na hindi porke mahirap lang tayo, hindi na tayo makakapagpagamot at makakainom ng mga gamot. Kasi wala tayong pampa-check up at wala din tayong pambili. May mga pamamaraan po. Tulad nga ng mga pinupuntahan kong health center na magagaling ang doktor, mga bago ang doktor, pero wala kang babayaran. At ganoon na rin yung mga gamot na available sa kanila, siguradong makakainom ka ng libre. May baon ka pa. Yon mga idol, binigyan ako ng gamot, nagtry ako ngayon. Nagtry ako ngayong gabi na inumin yung gamot. Sana okay. Kasi yung sa tingin, kahit yung PT, yung doktor sa PT, um, yung nakwento ko na rin to sa inyo dati na nag-request sa akin sa dugo na ipa-check ko daw kung para malaman, pero hindi siya accurate eh. Hindi daw siya accurate eh. Talagang dapat isa sa rheumatologist ata yan tawag doon. Rheumatologist. Dapat doon talaga ang makakapagsabi kung ano yung type ng arthritis mo, ng arthritis ko, ganun. Masama nito mga idol. Di lang rayuma yung naramdaman ko, naranasan ko ngayong mga nagdaang araw. Dahil nga biglang lumamig, stress sa trabaho, kinapitan ako ng flu. Kinapitan ako ng trangkaso. Ayun nga, itong bahay na to, binablog ko lang dati. Hindi pa ako nakakalipat noon. Pinersa akong makalipat dito. At sinabi ko naman sa inyo na ako yung nagtatiles. Actually, may tagapag-tiles ako. May something lang na may dahilan kung bakit ako yung gumawa na. Bakit ako yung gumawa na. Pinilit kong tapusin to. Stress, pagod, Tapos yun, pagkatapos nun, absent ako na ilang araw sa office para matapos to. Tapos pagpasok ko naman, puro biyahe naman. Actually, nakaranas ako ng 25 hours na biyahe. Nakaupo sa van. Grabe. Grabe. Walang tulugan. Talagang pagdating ko dito, nagkatrangkaso ako. Ang problema, before na ako magkatrangkaso, ilang linggo na akong nakakaramdam ng rayuma. Hindi ko lang kinakaya ko, hindi ko pinapansin. Kaya ako inuubo eh. Hindi ko pinapansin. Nung kapitan ako ng trangkaso, alam niyo mga trangkaso masakit sa katawan, tapos may rayuma pa nga ako. Pinahirapan talaga ako. Pinahirapan ako. Kaya
hindi na ako nagdalawang isip, nagpa-check up na talaga ako at sinabi ko sa doktor na kung may gamot, mas mainam pa hanggang natatakot lang akong uminom ng basta lang ako iinom ng hindi nare-reseta sa akin o hindi doktor ang nagbibigay sa akin. Yun, ang ginawa ko nga, nagpa-check up ako at ang tingin ni doktor, saka yung isang, yung sa PT nga, tingin nila, rheumatoid arthritis, RA. Hindi lang nila ma-sure kasi ang mga sinyales, mga sintomas sa rheumatoid arthritis. Isa lang sa rheumatoid arthritis. Yun nga, mga idol, binigyan ako ng gamot, itry ko lang daw. Bali, 1 week. 1 week, 1 week. Hindi ko pa siya binibilin lahat. Actually, walang stock sa sa city, hindi daw sila nag-stock nito. Pero yung pharmacist talaga doon, kung basta't may gamot sila doon, binibigyan ako kasi kaibigan ko. Nagkataon talagang walang ganong klaseng gamot sa kanila kaya pinabili na lang ako at di naman kamahalan. Ilan lang yung binili ko, try ko muna sa sarili ko kung walang masamang epekto. Kung wala, bukas bibilihan ko ulit ng kukumpletuhin ko. Mura lang naman. At sana maging maayos sa akin. Sinishare ko ito hindi dahil sa magaling na ako, hindi katulad ng sa GERD na nagsishare ako at itinuturo ko yung mga ginawa ko kasi magaling na ako. Dito, hindi pa ongoing. Siyempre, nangangailangan din ako ng comment na may ganitong kondisyon na marami na ang napagdaan ng pagsubok dito sa ganitong sakit para maging aware din ako at ganun din yung ibang nanonood dito. At saka kung yung iba hindi nakakapagpa-check up na may ganitong kondisyon, at least nasi-share ko naman yung mga check up na ginawa sa akin ng doktor. Kung ano yung mga binigay sa akin. Pero ito talagang ito maganda to kasi kasama sa pagpapagaling ng arthritis, exercise. Ito yung katawan mo talaga na exercise. Mas maganda ito kaysa sa masahe. Para sa akin na, yung masahe ng tao, mas maganda ito kasi yung loob talaga minamasahe. Yun, share lang naman to. Naisipan ko lang na magkwento habang ito, nakadikit sa akin katawan itong mga galamay nitong ano ba ito, tense yung pang therapy, electric therapy. Hindi siya malakas na kuryente, parang napakahinang-hinang ground na dumadaloy do sa mga ugat mo, yung sa mga litid-litid mo. Napaka masarap, nakaka-relax. Ito, mamaya dito naman sa ibang parte ng katawan ko ilalagay. Yun na. Sana share nyo itong vlog na to para sa mga kaibigan natin na may ganitong kondisyon din. At sana makatulong sa iba na natatakot sa kondisyon na meron sila. At least ako, sinishare ko na sa inyo na hindi naman nakakatakot. Although, wala namang sakit na hindi nakakatakot talaga eh. Pero kung tatanggapin natin na ito talaga tayo. Pero wag natin kakalimutan kapag umiinom tayo ng gamot ha. Kapag uminom ka ng gamot at hindi maiwasan, wag niyong kalimutang mag-detox. Kailangan mag-detox tayo. Lalo na dito sa mga pain reliever. Yung pain reliever na binigay sa akin, hindi ako familiar eh. Hindi ako familiar pero kailangan mag-detox talaga natin yan kasi ang epekto lagi niyan yung kidney. Ang kidney kasi ang tagapagsala ng ating katawan. Ang mga gamot nakakasira talaga ng kidney.
Ano kasi sasalain ng kidney. Ngayon kung i-de-detox mo na yan, i-ano mo na yan, matutulungan yung kidney. Ano, yun lang mga idol. Tsaka, huwag nyo kakalimutan kung kumain muna bago uminom ng gamot. Bye-bye at God bless you. Ingat tayo.